sa lahat, gusto ko munang aminin sa'yo na madalas pa rin ako napapatitig sa'yo at tinatanong ang sarili ko na bakit napakaswerte ko naman ata sa'yo? Parang hindi kita deserve. Sa totoo lang, sobrang sipag mo, sobrang matyaga, maganda, maasikaso at lahat na. Nakilala kita ng lubos at nakita ko lahat ng sakripisyo mo, lungkot mo at yung pagka-homesick mo. Pati yung mga pinagdadaanan mo. Lalong-lalo na yung pagtsatsaga mo sa akin, pati sa pamilya mo, pati sa trabaho mo. Pero lahat ng yan kinaya mo para sa mga pangarap natin. Maraming salamat, B. Napakahalaga at napaka-espesyal ng araw na ito. Kaya kanina, alas 2 pa lang nag-chat na sa akin si Lito. Hindi daw siya makakatulog. Pero siguro normal yun. It is a very special day for the both of you. Kanina, pumasok kayo dito na mag-isa. Magkahiwalay. Ako na kani ko, sumunod ka Shin. Pero mamaya, lalabas ko na magkasama na. Pinag-isa na kayo ng Panginoon sa sakramento ng kasal. Be 11 years, finally, ito na yung pinakahihintay natin. Unang-una, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil ikaw yung binigay niya sa akin. Never mo ako binigyan ng dahil na i-compare yung sarili ko sa iba. Malayo pa tayo sa mga pangarap natin, pero tandaan mo din lagi na malayo na din ang narating natin. Pinapangako ko na aalagaan ka, mamahalin ka, at susuportahan ka. Hindi ako mapapagod na suportahan ka sa lahat ng pangarap mo. At kahit anong mangyari, magkasama natin itong kakamitin. Laking pasasalamat ko sa Diyos dahil ikaw ang binigay niya para sa akin. Ikaw ang napaksalan ko at makakasama ko habang buhay. Pinapangako kong mas lalo pa kitang aalagaan, mas lalo pa kitang pahalagahan, mas lalo pa kitang pagsisilbihan, mas lalo pa sisiyahin, at higit sa lahat, mas lalo pa kitang mamahalin. Nico at Shin, to always have time para mag-usap. Pag-usapan din niya lahat, hindi na problema, and everything. No, ups and downs, victories and failures, pag-usapan din niya lahat. Kasi doon kayo mas magiging buo at mas lalalim sa isa't isa. Shin, bukal ba sa ilo ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si Nico na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Nico, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si Shin
na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay. Ito kami. Lagi mong tatandaan na ngayon palang sobrang proud na ako sa'yo. Salamat sa pagtupad ng dream wedding ko at mahal na mahal kita. Got a way of keeping me up most nights. It's always worth the sleep I sacrifice. Love is too precious to trade for rested eyes. And you look beautiful in the morning light. Well, I don't know how you feel the air in your lungs. You could talk your way around the big old sun, but I keep hoping that the end won't come, honey. I could listen to you all day long. When the words run out along with our old age, I still hear you in many other ways. And if I fall blind, I will see you the same. I will always find a way to love you, babe. I will always find a way to love you, babe. Kay Jason Gato Mamo. Well, your mind wanders and your thoughts run wild, but I will walk beside you every mile. It ain't easy, but it's all worthwhile. I do it time again to see you smile.
And when the words run out along with our old age, I still hear you in many other ways. And if I fall blind, I will see you the same. I will always find a way to love you, babe. I will always find a way to love you, babe. And when the words run out along with our old age, I'll still hear you in many other ways. And if I fall blind, I will see you the same. I will always find a way to love you, babe. I will always find a way to love you, babe. I will always find a way to love you, babe.
Magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon, Nico at Shin. Dito na ako pupwesto kasi pag doon, kaya doon, parang hindi na ako kita. Kaya dito na ako, at least kita. No? Napakahalaga at napaka-espesyal ng araw na ito. No? Kaya kanina, 2:00 pa lang nag-chat na sa akin si Nico. Hindi daw siya makatulog. No? Pero siguro normal yun. It is a very special day for the both of you. Kanina, pumasok kayo dito na mag-isa. No? Magkahiwalay. Nauna ka, Nico. Sumunod ka, Shin. Pero mamaya, lalabas na magkasama na. Pinag-isa na kayo ng Panginoon sa sakramento ng kasal. At lahat magbabago after this ceremony. No? Lahat, ang buhay ninyo, no? Pati pangalan nyo magbabago. Magiging Mr. and Mrs. na kayo. No? Pero sa pagbabagong ito, sa panibagong yugto ng inyong buhay na tatahakin bilang mag-asawa, kaya yung pabaunan ko kayo ng ilang bagay, no? Na maaari nyo magamit. At nais ko ito yung aking pagdinilay doon sa salitang kasal. Dito pong salitang kasal, pag ginambol natin yung mga letters doon, pwede pa tayo makakuha ng mga ilang salita. No? Siguro isa na dyan yung salitang sakal. Yung kasal, pag sinambol mo yung letters daw, pwede ka makakuha ng salitang sakal. Kailan daw po yung kasal na uuwi sa sakal? O yung kasalan, nagiging sakalan. Ha? Kapag ka daw naging self-centered na yung mag-asawa. Kapag ka yung mahalaga ang focus na lang niya, yung kanyang sarili, nararamdaman at iniisip. No? Pag nababaliwala na yung feelings, tsaka yung iniisip ng kanyang asawa, then yung kasal, nauuwi na sa sakal. Tignan niyo yung gospel natin. Very self-centered. No? Sabi doon, may nagtanong kay Jesus, Guro, naaayon po ba sa kautosan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan? No? During that time, lalaki lang ang pwede makipaghiwalay. Unfair. No? At saka, bukod doon, no, sabi doon, sa kahit anong kadahilanan, makikipaghiwalay na po ako, Father. Bakit? Humihilig po pala yung asawa ko. No, ayoko na. No, sa kahit anong kadahilanan, very self-centered. No? Pero ano yung hinihingi at sagot ni Jesus sa kanila? Sila yung pinag-isa ng Diyos. No? Kaya napakahalaga, para daw yung kasal hindi mauwi sa sakal, napakahalaga sa buhay ng mag-asawa, Nico at Shane, communication. Tandaan niya. Communication will deepen your relationship. And when we say communication, it is two-way. No? Dapat pareho kayong marunong mag-express. And at the same time, dapat pareho kayong marunong makinig. No? Napakahalaga. Alam nyo, sa pag-uusap daw ng mag-asawa, yung mga malabo, nagkakaroon ng linaw. No? Yung mga problema, yung mga gusot, somehow nasusolusyonan. No? Sa pag-uusap, mas nakikilala mo yung partner mo, and at the same time, mas nakikilala mo yung sarili mo. Ha? Kaya dapat lagi kayong maglaan ng oras para mag-usap. No? Bakit kailangan pareho kayong marunong mag-express? No? Napakahalaga ng pag-express kasi hindi daw malalaman ng asawa mo yung iniisip at nararamdaman mo unless you will express it. No? Kailangan mong sabihin, hindi naman manghuhula si Nico. Manghuhula ka ba? Hindi rin naman. No? Kaya kailangan i-express. No? Sabi ng misis dun sa kanyang asawa, Hoy, lalaki, meron ka na namang kasalanan. Sabi ng kanyang asawa, ano yun, ma? Sabi, aba, hindi mo alam. Dapat alam mo. Ayaw mo naman sabihin. No? Kaya hindi sila magkasundo. No? Kaya napakahalaga, you need to express. No? Kasi sa pag-express, doon nagiging malinaw. No? And at the same time, napakahalaga, pareho kayo dapat marunong makinig. No? Sabi nga ng isang spiritual writer, a man who truly loves knows how to listen. Kaya kapag ikay nagmamahal, dapat lagi kang may oras para makinig. Kapag wala ka ng oras makinig, o sawa ka ng makinig, baka hindi ka na talaga nagmamahal. Kaya Nico at Shane, make it a point
Lagi kayong maglaan ng oras para makinig. So minsan sa pagsasama ng mag-asawa, doon nagiging problemado. Kasi kalimitan gusto natin magsalita at tayo ang pakinggan. Pero parang mas unwilling tayo na makinig. So napakahalaga ng pakikinig. Communication will deepen your relationship. Sabi nga po nila, sa unang taon daw po na pagsasama ng mag-asawa, ang lalaki ang nagsasalita, ang babae ang nakikinig. Pag umabot na daw ng 5 taon yung pagsasama ng mag-asawa, ang babae na ang nagsasalita, ang lalaki na ang nakikinig. Pagka daw umabot na 10 taon yung pagsasama ng mag-asawa, ganito na daw ang setup. Ang lalaki nagsasalita, habang ang babae nagsasalita rin, mga kapitbahay na daw ang nakikinig. Huwag naman sana umabot kayo doon. Kasi ayaw nyo na pakinggan ang isa't isa, kaya kapitbahay lang ang nakinig. So make it a point, Nico at Shane, to always have time para mag-usap. Pag-usapan ninyo lahat, hindi na problema, and everything. Ups and downs, victories and failures, pag-usapan ninyo lahat. Kasi doon kayo mas magiging buo at mas lalalim sa isa't isa. Alam nyo, nung ako'y seminarista pa, once naka-attend ako, 60 years wedding anniversary. 60 years, 80 plus pa. Sana umabot kayo doon, no? 60 years, no? 80 plus na yung lolo at lola. Nag-renew ng kasal. Ang dami nilang bisita. No? Tuwa-tuwa yung pari. Sabi niya during homily, Lolo, Lola, ang galing nyo naman. Umabot kayo ng 60 years. Nakapagtiis kayo for 60 years. No? Tawa na. Sabi ng pari, pwede po bang i-share niyo sa amin ang inyong sikreto? Nagkatigilan yung mag-asawa at nagkamitian. Sabi ng lola, Father, wala naman po kami sikreto. Araw-araw lang po kami nag-uusap ng mag-asawa. Araw-araw nag-uusap. Napakahalaga, no? Na mag-usap. Sabi nila, marami daw problema nagsisimula sa pagsasalita. No? Pero actually, mas maraming problema ang nagsisimula sa pananatiling tahimik. When you choose to be silent, minsan doon lumalala yung problema. So, napakahalaga, Nico at Shane, no? Mag-usap kayo. Lagi kayong maglaan ng oras para mag-usap. And when we say communication, it is not only between the two of you. Hindi lang kayo mag-uusap. Kailangan nyo rin lagi kausapin si Lord, of course. Kasi there are times, kahit mag-usap kayo, parang kulang pa rin. Magkakaroon ng kabuuan yun pag nakausap nyo na si Lord. Okay? Para yung kasal, hindi mauwi sa kalan. Kailangan ng communication, constant communication. Second word na maaari natin makuha sa salitang kasal ay yung salitang kalas. Ano daw po yung kalas? To separate, to loosen. Kailan daw yung kasal na uuwi sa kalas? Kapag yung mag-asawa, nakalimutan na nila yung pundasyon ng kanilang pag-ibig. Pagka doon sa mag-asawa, nakalimutan na nila yung dahilan bakit nila pinili ang taong ito. On this day on, until the last day of their lives. Pag hindi na yun malinaw, then unti-unti yung kasal na uuwi na sa kalas. Kaya Nico at Shane, napakahalaga. No? Paano daw maiiwasan yun? Napakahalaga na malinaw sa inyo yung foundation ng inyong pag-ibig. And love should be founded on commitment. Tandaan niyo yan. Love should be founded on commitment. Love is not based on physical appearance. No? Ang pag-ibig daw, hindi yan nakabase sa nakikita. Bakit? Nagbabago yan. No? Darating ang panahon. Si Shin, magkakabilbil din yan. Si Nico, lalaki din siya yan. Sabi nga. Pero hindi nagbabago dapat yung pag-ibig. No? Love is not based on physical appearance. Diba sinasabi nga natin, puputi ang buhok, kukulubot ang balat. But love should not change. No? Ang pag-ibig dapat ganun pa rin, hindi nagbabago. No? Alala ko tuloy yung mag-asawa na pumunta sa simbahan, magdodonate daw sila. No? Pagdating doon sa simbahan, mga alas 3 ng hapon yun, no? Parang kanina. No? Pagdating nila ay ang init, kaya sabi ng babae doon sa kanyang asawa, ay, honey, ikaw na lang ang pumunta sa opisina. Sabi ng lalaki, sige. Di pagpunta niya doon, sakto naman nandun yung pare. Sabi niya, Father,
magdodonate po kaming mag-asawa. Yung pong asawa ko, nandun lang sa sasakyan at mainit daw po. Tapos sabi ng pare, ay sige po sir. Tama-tama po, kailangan namin ng donation. Sabi nung lalaki, ay pwede po bang malaman, Father? Wala kasi akong idea. Magkano ba yung pwede namin i-donate, Father? Yung pare, nahihiya naman, sabi ng pare, kahit po magkano. Tapos sabi ng lalaki, nag-i-insist siya, sabi niya, baka naman po, meron kayong kailangan at kaya namin. So, feel free, Father, sabihin niyo po. Dahil hiyang-hiya talaga si Father, sabi ni Father, ganito na lang po, sir. Kung gusto niyo po mag-donate na lang po kayo, depende sa ganda ng asawa niyo. Depende lang sa ganda ho ng misis niyo. Napangiti yung lalaki. Sige, Father, ikaw may sabi niyan. Kinuha yung kanyang wallet, no? Ang kapal. Tapos bumunot. Nalaki yung mata ni Father. Iniabot dun sa pare. 20 pesos. Tapos, yung pare, nung habang kinuha niya yung 20 pesos, parang nanginginig pa siya. Tapos nagpaalam na yung lalaki. Sa sobrang curious kung pare, 20 pesos, depende sa ganda ng asawa. Sabi niya, ay, sir, ihatid ko na kayo sa sasakyan. Sumama siya para lang makita niya yung asawa. No, pagdating doon sa sasakyan, binuksan ng babae yung bintana, nakita ng pare. Sabi ng pare, kaya pala. Kaya, bago umalis, habol-habol pa ni Father. Sabi niya, sir, teka lang ho. Binuksan ng lalaki yung bintana. Sabi, sir, 10 piso po sa kulay niyo. Sobra pa pala yung binigay. Joke lang po. No? Pero anyway, no? Love is not based on physical appearance. No? Dadating ang panahon, no? Baka in reality, hindi na si Nico ang pinakamakisig, no? O hindi na si Shin ang pinakamarikit. Pero sana sa inyong dalawa kayo pa rin. No? Love should not be based on physical appearance kasi it fades. Love is also not based on emotion. Ang pag-ibig na po, hindi rin yan nakabase sa nararamdaman. Bakit? Kasi yung nararamdaman, pabago-bago naman yan. No? Ngayon, mukhang para kayong nasa alapaap sa sobrang saya. Dahil nga sobrang saya nyo ay talagang tears of joy, no? Flowing. Pero yung saya at yung kilig, no, hindi yan araw-araw. No? Kaya nga, napakaganda na paalala sa inyo na love should not be based on emotion. No? Ngayon, kilig na kilig kayo. Ngayon, sobrang saya nyo. Pero baka susunod na araw, susunod na buwan, ay magkakatampuhan. Sa susunod na buwan, hindi mag-uusap, magkakagalit, no? Mag-aaway. Reality ng buhay ng mag-asawa. No? Pero ipinapaalala sa atin na ang pag-ibig nga hindi nakabase sa nararamdaman. No? Pag makilig na kilig, ay in love na in love. Paano pag wala na yung kilig? Wala na rin ba yung love? No? Sabi ng isang misis, Father, sabi mo pagka kinikilig ay in love. Kasi pag nakikita ko yung asawa ko, ako yung hindi po kinikilig. Sabi, anong nararamdaman niyo po? Ay parang nataas yung presyon ko, Father. Pag-ibig pa ho ba yung Father? Pag-ibig pa rin yun. Kasi love is not based on emotion. Kasi kung love is based on emotion, no, magbabago at magbabago ito. Especially pagka moody tayo. No? Kaya nga, love should be based on commitment. Doon sa tipanan na babanggitin nyo mamaya, Nico at Shin, namnamin nyo yung bawat sasabihin nyo. Kasi hindi nyo lang yung sasabihin ngayon. Kailangan nyo sabihin sa isa't isa araw-araw. Because you need to renew your love every day. No? Sasabihin nyo nga doon, nakalagay doon sa tipanan, no? Di ba sabi ko sa inyo, might as well sa uluhin nyo. Tinitipan kita na maging aking asawa sa hirap at ginhawa, sa dusa at ligaya, ikaw lamang ang aking ibigin at itatanging karugtong ng buhay ngayon at kailanman. Bakit doon sa tipanan mismong nakalagay doon? Sa hirap at sa ginhawa, sa dusa at sa ligaya. Pwede ba, Father, sa ginhawa at sa ginhawa na lang? O sa ligaya at sa ligaya na lang, Father? Hindi pwede. No. Kasi mismo doon sa tipanan nakalagay, sa hirap at sa ginhawa, sa dusa at sa ligaya. Bakit? Kasi realidad ng buhay mag-asawa, Nico at Shin, tandaan nyo, laging magkasama yung dalawa.
sa hirap at sa ginhawa, sa dusa at sa ligaya. And if your love is not based on commitment, yung yes mo, mamaya tatanungin ko kayo, sasagot kayo, Opo, Father. Yes, Father. I do, Father. Pero yung mga salitang yon, it is not mere words. No? Yung mga salitang yon ay oo ng buong pagkatao mo. Oo na buong buo. No? At yun yung commitment. Kasi kapag yung oo mo hindi nakabase sa commitment, yung oo mo mananatili lang sa ginhawa. Baka hindi sa hirap. O yung oo mo mananatili lang sa ligaya. No? Kaya nga napakahalaga, love should be based on commitment. If love is based on commitment, yung oo mo mamaya, Nico at Shin, mananatiling oo after 20 years, 30 years, 40 years, and so on. Yung oo mo mamaya, mananatiling oo kahit nagbabatuhan na kayo. O yung oo mo mamaya, mananatiling oo kahit magkagalit kayo. No? Kahit nga parang mas matimbang yung galit o inis kaysa sa pagmamahal, mananatiling oo yung oo mo. Why? Because it is based on commitment. No? At ano ba yung commitment? In simple word, ito'y paninindigan. Nico at Shane. Yung oo ninyo, kailangan yung panindigan mamaya. No? Simula mamaya hanggang sa huling sandali ng inyong buhay. Para yung kasal, hindi mauwi sa kalas. Lastly, yung word na pwede natin makuha doon sa salitang kasal ay yung salitang lakas. No? Ano naman daw po yung lakas sa pagsasama ng mag-asawa? It is none other than yung kanilang third party. No? Third party, parang iba yung father third party, masama yata ho yun Yung ba yung nakikita namin sinasampal sa teleserye, hindi yun. Hindi niya sinutukoy ko. Yung third party na tinutukoy ay walang iba kung hindi ang Diyos. No? Hindi another man o another woman. Dapat malinaw sa inyo. Yung third party sa kasal, ay walang iba kung hindi ang Diyos. Nico at Shin. No? Sabi ko nila, yung kasal daw po ay tumutukoy sa pagiging katuwang sa buhay, support system in life, meaning, pag si Nico nang hihina, Shin, ikaw ang magsusupport, ikaw ang magsusupply. Shin, pag si Shin nang hihina, Nico, ikaw ang magsusupply. Suportahan kayo. Ganun ang buhay na mag-asawa. No? Pero pag si Nico nang hihina, si Shin nang hihina din, sino magsusupply? Yung inyong third party. No? Napakahalaga. Kaya huwag niyong kakalimutan, ang Diyos dapat laging kasama sa picture. No? The moment na tanggalin niyo ang Diyos sa inyong buhay bilang mag-asawa, everything will start to collapse. Bakit? Kasi patatatagin yung isa't isa, pero tandaan niyo, kailangan niyo ng Diyos para manatiling matatag at buo ang inyong pagsasama. Nico at Shin. No? Tandaan niyo ito, pag kayong dalawa lang, marupok kayo. Pag kayong dalawa lang, marupok kayo. Kailangan niyo ng Diyos. Kasi ang Diyos ang magiging sandalan ninyong dalawa. Nakita na ba kayong tripod? Ito, yung tripod natin. Yung tripod, napakatibay niyan, no? Bakit? Kasi it is a series of support system. At ganun din kayo, Nico at Shin. Susuportahan yung isa't isa, pero huwag na huwag niyong kakalimutan, kailangan niyo ng suporta ng Diyos. The moment na alisin niyo ang Diyos sa inyong buhay, everything will collapse. So sana yung lakas ninyo manatiling ang Diyos. No? Kaya maging hanggang kayo ay magkapamilya, no? Napakahalaga dapat nandun ang Diyos. Kaya sa pagtatapos ng aking homily, nais kong iwanan ang mga salitang ito sa inyong dalawa, Nico at Shin. Tandaan nyo, Nico, Shin, hindi kayo ang pumili sa isa't isa. Tandaan nyo yan. Bakit? Kapag kainisip mo na ikaw pumili sa napakasawa mo, baka after 10 years, 20 years, baka masabi sa sarili mo, nagkamali yata ako ng pagpili, no? Especially pagka hindi na kayo magkaintindihan, pagka lagi kayo nag-aaway, baka maisip mo, nagkamali yata ako sa pagpili. Pag iniisip mo na ikaw pumili sa asawa mo, Nico at Shin, tandaan nyo, ang Diyos ang pumili sa inyong dalawa. Ang Diyos
ang pumili sa inyong dalawa. Nico, pinili ka ng Diyos para kay Shin. Shin, pinili ka ng Diyos para kay Nico. At tandaan nyo, kahit kailan, hindi pa nagkamali ang Diyos sa pagpili. Kaya kahit dumating kayo sa ganong pagkakataon, never kayo mag-give up. Bakit? Kasi alam nyo na hindi kayo pumili sa isa't isa. Ang Diyos ang pumili sa inyong dalawa. Nico, pinili ka ng Diyos para kay Shin. Tandaan niya, Shin, pinili ka ng Diyos para kay Nico. At sana, lagi niyo tandaan, ang Diyos ang maging gabay, no? At lakas ninyo sa inyong pagsasama bilang mag-asawa. At sa yugtong ito, nais ko kayong bigyan ng simple gift. No? Yung mga kinakasal ko, usually, binibigyan ko ng simple gift. No? Itong gift na ito, sana lagi magpaalala sa inyo kung paano nyo dapat piliin ang isa't isa araw-araw, na at the same time, kailangan nyo piliin ang Diyos na kasama ninyo sa inyong pagsasama. Ikaw ang bigay ng may kapal, tugon sa aking dasal, upang sa lahat ng panahon, bawat pagkakataon, ang ibigin ko'y ikaw. Ang tanglaw sa aking mundo, kabiyak nitong puso ko, wala ni kahatimang saglit na sa'yo'y may papalit. Ngayon at kailanman ikaw ang lahat ng aking galaw, ang sanhi ay ikaw. Kung bukas mang tinatanaw, dahil may isang ikaw. Kulang ang magpakailan paman, upang bawat sandali ay upang muli ay ang mahalin ay ikaw. Nico at Shin, lagi niyong tandaan na hiniling ko ngayon ang buong katapatan ninyong ipahayag ang inyong damdamin sa isa't isa. Shin, bukal ba sa iloob ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si Nico na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Father. Nico, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si Shin na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Father. Nakahanda ba kayong gumanap sa inyong pananagutan sa simbahan at sa bayan nang maasang inyong aargain ang mga supling ay pagkakaloob ng tong may kapal upang sila inyong palakihin bilang mabubuting mamamayang Kristiyano? Opo, Father. Opo, Father. Minamahal ko Nico at Shin sa harap ng Diyos at ng kanyang sambayanan, pagdaupin ninyo ang inyong mga palad at ipahayag ninyo ang mithiing magtipan sa banal na sakramento ng kasal. B.
Sa harap ng Diyos at ang kanyang sambayanan, tinitipan kita na maging aking may bahay sa hirap at inyawa, sa dusa at ligaya. Ikaw lamang ang aking iibigin. At ikaw lang ang aking itatanging koruptong ng aking buhay. Ngayon at kailan. Sa harap ng Diyos at ng kanyang sambayanan, tinitipan kita na maging aking asawa, sa hirap at ginawa, sa dusa at ligaya. Ikaw lang ang aking iibigin, at itatanging koruptong ng aking buhay. Ngayon at kailan. Tinatawagan po ng isa sa ninong at isa sa ninang. Minamahal namin ni Kotsin, ang langit at lupa ay saksi sa inyong pagtitipan sa ngalan ng sambayanan narito. Kami nagpatunay na kayo'y mag-asawa sa mata ng Diyos at sa mata ng tao. Bukas palad namin kayong tinatanggap at makakaasa kayo sa aming tangkilik at panalangin. Bilang tagapagpatunay ng simbahan, pinagtitibay ko at binabasbasan ang pagtataling puso na inyong pinagtipan. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pong ring bearer, basbasan mo at lingapin ang iyong mga lingkod na sina Nico at Shane. Pagitapatin mo na sila magsusuot ng mga singsing na ito ay maging kawang mismo sa iyong wagas sa pag-ibig at walang maling nakatapatan. Nilulog namin ito sa pamagitan niya sa Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Di, kaya naman ay hindi ka pagtatak sila. Isuot mo at pagkain mo ang singsing na ito na siyang tanda ng aming pag-ibig at katapatan sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kaya hindi kita pagkakasilan. Isip mo
Ang maraming maawain basbasan mo at pupugin ang iyong mga lingkod na sina Nico at Shin. Pagkalooban mo sila ng sapat na kabuhayan sinasalisag ng mga aras na ito. Sa ikapagkakamit ng buhay na walang hanggan, idinudulog namin ito sa pamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo. Magpas sa walang hanggan. Amen. Kailanman ay hindi ka bababayaan. Binibigay ko sa iyo itong mga aras na ganda ng aking pagpapahalaga at pagtalina sa kapakanan mo at sa magiging aking mga anak sa mga nalaman ng anak at ang Espiritu Santo. Amen. Nico at Shin, tanggapin ninyo ang salita ng Diyos. Ang Panginoon nawa ang maging gabay ninyo sa inyong pagtahak, sa inyong pagsasama bilang mag-asawa. Ating pong pasalubungan ang masigabong palakpakan, sina Mr. at Mrs. Nico at Shin Gonzalez. I know we've waited and we've prayed, and here we are for a lifetime.
Congratulations to both of you. Welcome to the craziest, funniest, and exciting journey sa buhay ng may asawa. And Shin, congrats to your first adopted baby, your husband. Si Shin po is best friend ko since second year high school. Almost 16 years, 17. We became best friend po kasi we rode together sa mga trip namin dalawa. Lagi po akong tumatambay sa bahay nila. Doon po ako lagi nagla-lunch. Lagi. Siyempre, nakikita. Everyday po yan tuwing papasok po kami sa school. Thank you sa luto ni Mami. Remember, sabay tayong papasok, magka-holding hands pa tayo ng kamay. Masaya lang tayo. Ang saya lang na nakilala kita. Anyway, Shin, thank you. And syempre, congrats again. Since day one, hindi nagbago yung love natin for each other kahit magkalayo tayo. LDR. Hindi lagi nagkakausap kasi busy tayo pareho. Mas nag-deep yung friendship natin kasi kahit anong tagal na hindi na mag-usap at magkita, we'll still best friend in our heart. Alam ko, may nagiging kaibigan ka na sa Dubai na minsan nakakaselos. Pag pinost mo, kaya minsan masukit ang ipla. Shin Ann Patrimonio Gonzalez, thank you for being my best friend. I know we're not always together, but always remember that you are always in my heart. I know pag nagkita at nag-usap tayo, ramdam ko yung lalim ng pagkakaibigan natin. Alam ko na alam mong love kita, kaya umuwi ako to witness your very special day, your marriage. Kaya I'm so happy that you get married to love of your life. Happy ako kasi si Nico yung binigay ni Lord sa'yo. Na alam kong mamahalin ka, papasayahin ka, at syempre aalagaan ka habang buhay. From the first place na nakilala ko si Nico, alam ko namin ng mga kaibigan mo na mahal ka niya. At alam ko hindi ka niya pababayaan. Ngayon, naniniwala na ako that love will last forever. Kasi pinatunayan niyo sa amin yan. Shin ko, love na love kita. Ngayon, alam ko na mas magiging masaya ka ngayon kasi makakasama mo na ang habang buhay ang pinaka-importanting tao sa buhay mo. Congratulations! Welcome to the club. Ngayon, you have someone else you can irritate when you are bored and start a new everlasting headache. Joke lang. I love you both and congratulations. Best wishes to both of you. Thank you so much, Mary Rose Asuna. Now, of course, let's hear some message coming from the sister of our group, Ms. Marian Japet Gonzalez. Okay, there you go. Thank you so much, Marian. Congrats, Brad. And she, welcome to family. Hindi ako na... Kasi nasabi ko na kay Nico yung mga gusto kong sabihin. Tsaka alam kong naiintindihan niya ako bilang ate. Kay Shin lang hihingin ko na, hindi pala hihingin. Alam ko na maibibigay mo lahat kay Nico. Maraming salamat. Tsaka masaya kami na 4 lang kami, di ba? Ako, magkapatid, dalawa lang kami. Masaya ko na nadagdagan kami ng isa pa. Maraming salamat, Shin, sa pagtanggap. Si Nico, hindi yan perfect, pero alam ko, kaya kanyang mahalin ng perfect. Kasi ganun siya sa amin ng nanay ko. Maraming salamat, Shin. Congrats, God. Alright, maraming salamat po. May we request naman po our best man, Mr. Patrick Urbano. Good evening. Hindi ako ready. Congrats sa Nico and Shin. Maraming salamat kasi kasama mo sa isa sa pinakamagandang araw niyo sa buhay ngayon. And ngayon, wala kasi akong maipapayo about sa pag-aasawa kasi wala pa ako sa point na yun eh. Alam niyo yan. Iniwan ako. And then,
Saan na ba ako? Okay, nandun na tayo. Basta tandaan nyo lang sa isang relasyon, babae ang boss. Babae ang boss Babae ang boss. Pagka may problema o nagkasala, magpakumbaba ka na lang. Pagka si Shin ang may kasalanan, mag-sorry ka pa rin. Kasi alam naman natin, babae laging tama. Ayun lang, take it. Thank you so much, guys. Pictorial group picture. Can we all raise your glass kahit po juice po yan or coming from Kelly Satellite Bar? Ayan, sir. Pakiserve po sa ating mga best man and bridesmaids. Okay, yan. Bigyan po natin sila ng drinks. Okay, kulang pa po ng dalawa. Alright, so, once again, may we request for each and every one, can we all raise our glass for our couple, Shin and Nico, cross arms. Shin and Nico, cross arms. Alright, and can we all shout, cheers! Come on! Anak, alam mo namang mahal na mahal ka namin, Daddy. Dahil isa kang mabait at napaka maalalahaning anak. Lagi mong inaalala ang aming mga kalusugan. Kahit ay magkalayo, halos lagi kang nagme-message sa amin at kinukumusta kami. At proud na proud ako sa iyo na. Kaya sana Nico, alam ko namang nasa mabuting kamay ang anak ko. Kaya masaya kami ni Daddy. So, welcome na welcome ko sa family namin dahil alam kong mahal na mahal mo ang anak ko. At sana ay hindi lang ngayon, kundi panghabang buhay. Alagaan niyo ang isa't isa at gawin nating center ng ating relasyon ng ating Panginoon. Thank you so much po. Ayan, si Daddy naman, Daddy. Tinatagal ng pagsasama nyo. Alam mo, mapapabuti ang kalagayan ng aking anak si Shane sa iyo. Pagkat wala kayong pinagkatalunan, wala kayong puro pagkadadamayan at nakakaipon kayo ng mga dapat inyong kailanganin sa inyo. Matagal yung balak na magpakasal pero inabot ng COVID kaya tatlong taon. Naghintay kayo para para nitong event na ito. Alam ko na nasa mabuting kalagayan ng aking anak ngayon din at ngayon din alam kong sa tinatagal ng magkaroon ng pagsubok sa inyo basta si Lord ang tawagan niyo at siya kung kakaasam sa kanya. Yun lang at lubos akong magpapasalaw sa iyo. Thank you so much po. Ayan, thank you so much, Daddy Crisostomo and Mommy Rodelia. Now, would like to call on Daddy Ireneo and Mommy Criselda Gonzalez. Would love to hear some messages coming from you. Shin, you know how much important our son to us. Likewise, sabi nga ng anak ko, ni Ate Pets, sabik siyang magkaroon ng kapatid na babae. Binigyan kami ni Lord ng kapatid na babae. Hindi lang basta kapatid na babae para sa kanya, kundi para isang mabuting anak para din sa amin. You are very much welcome to our family. Do good to one another, be kind to one another, speak well to one another, and put God first in between you whenever you talk to each other. We love you so much, Shin, and very welcome. Legit ka na ikaw ay isang Mrs. Shin Ann Patrimonio Gonzalez. Welcome to the Gonzalez family, Shin. Thank you so much po, Mommy and Daddy. Ayan, si Daddy po ba nais magbigay ng mensahe? Isa na lang. Isa na lang daw po. Alright, thank you so much. Now, I'd like to call on Miss Angela Poonin as requested by our couple. Would love to hear some short messages coming from one of our principal sponsors. Special request.
Nico, una, thank you sa pagkuha sa akin bilang principal sponsor. And alam ko, napili niyo ako kasi nararamdaman niyo na nandito lang ako, lagi nakasupport sa inyo. At masayang-masaya ako sa inyo, lalo na sa iyo, Shin, kasi nung nag-start kang mag-plan ng wedding mo, kasama mo ako, and more than pa dun sa ina-expect mo yung naging wedding mo. Yan. So, masayang-masaya ako. At syempre, sa'yo, Nico, alam mo namang malaki ang Albarico family. At masaya. So, matagal ka na rin naman namin kakilala. So, yun lang, sana magmahalan kayo. And alam ko din naman na maganda yung foundation ng relationship nyo. So, yun lang. And good luck sa inyong bagong journey. At ingat kayo palagi sa ibang bansa. Thank you so much. I would like to call on our principal sponsor, Miss Eileen Albarico. Ate Shin, kay Nico, congratulations. Ang sarap sa pakiramdam na yung wedding na pinapangarap na isang babae, pinagpaguran, di ba? Ako kasi naunang anak bago ang wedding, di ba? Pero okay lang. Ang naging foundation naman talaga ng pagiging mag-asawa, of course, love, tapos si God. Natutuwa ako at kinukuha na akong ninang. Ang sarap sa pakiramdam. Ano bang ehemplo ng isang ninang Eileen para kunin? Para pag nagiinom, sasaluhin ko yung tagay mo. Yun lang, basta nandito kami ni Kuya Ninong Pipoy palagi. Isang chat lang, pupuntahan namin kayo kung nasan kayo. Basta pahinging plane ticket. Yun lang, basta good luck and humayo kayo at magpakarami. Yun lang. God bless. Thank you so much, Mama Eileen Albarico. I would like to call on Jerson Gonzalez, kung nandito pa po. Jerson Gonzalez. Okay, so I would like to call on Coach Miranda. Nandito pa po ba si Coach? Ayan, Coach. Ako po pala si Coach Miranda Minor. Ako po YouTuber. Nakakabahan ako. You can look for me. I teach crypto, Bitcoin, Ethereum, stock market, lahat po. I teach that. I'm in YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, lahat na. You can go there. If you wanna be a millionaire, talk to me. No, thank you. Sabi nga ni Ma'am kanina, ba't di ba ako kinuha Ninong? No? First, Ninong, Kaliruega pa. Sasaluhin ko yung cheers para sa'yo, pare. Pero, sa hindi po nakakaalam, nagkilala ko po itong sweet couple na ito nung kasagsagan ng Axie. 2020, Axie, no? At medyo malaki kinita ko sa trading, bumili ako ng Axie. Pinamanage ko, Manager Nico tawag namin dito, napakagaling nito eh. At, pero believe ako sa inyo, no? I see the best friend element na tingin ko talagang susi sa pagtatagal, no? So, thank you for making me as your ninong. Gagawin ko lahat para maging ehemplo ng tamang ninong sa inyo. Paano ba yun? Makikipag-inuman ako. Anytime. No? But thank you at natutuwa ako sa family ninyo, nakita ko yung love. No? At in behalf of the Global Miranda Minor Group family, 150,000 family members around the world, we're here to support you. And congratulations and best wishes. And hindi matatapos sa Bitcoin yung pagkakaibigan natin at pagiging ninong ko sa inyo. Anything, just tell me. I'm here. Thank you. Thank you so much, sir. Now, of course, we'd like to request naman the final thank you messages of Nico and Shin. Guys? Una po sa lahat, nagpapasalamat kami sa Panginoon kasi mas yung expect naming wedding, mas sinobrahan pa niya. Ayun, beyond words kasi yung naramdaman namin ngayon, hindi namin ma-explain, hindi namin in-expect na sobrang daming tao na nagmamahal sa amin. Lalo na yung pumasok. Sabi ko nga sa kanya, naging emotional ako nung pumasok ko ng church kasi
ito ba yung in-expect? Ito na pala yun. Ang daming naging problema behind the scenes and ang layo na ng journey na narating namin. So parang 2 years, 3 years planning yung wedding namin. Na-cancel pero hope, ayun, natuloy naman ngayon sa awa ng Panginoon and pinakasamahan pa kami ng weather. Tuwa-tuwa kami doon. Then, ayun, ang dami yung nagmamahal sa amin, nakaka-overwhelm. Appreciate namin yon. Ang lalayo pa from Japan, from Bulacan, from Cavite, from San Pablo, Los Baños, Laguna. Ang daming lugar na pinuntahan nyo kami dito sa Tagaytay na medyo kalayuan. Maraming salamat sa inyo at binuo nyo yung araw namin. At sa family po namin, kay Mami, kay Daddy, kay Mami Cherry, kay Daddy June. Salamat po dahil ramdam na ramdam namin yung suporta nyo. At sa mga ninong at ninang po namin, salamat po sa lahat ng effort nyo. At lalong-lalo na po sa mga kaibigan ko na sila pa po yung nagsasabi na, kailangan may dance tayo. At nag-effort na po sila na mag-practice. At sa best friend ko po na umuwi pa from Japan, kahapon, bukas na din yung flight niya, especially for my wedding. Salamat sa effort ko. And kay Ate Pets po sa ramdam namin na yung... Ayun, support na ng ate. Umuwi lang din para sa wedding namin. Yun. Maraming salamat sa inyo. And sa mga suppliers po namin, kay Ma'am CJ po, kay Kuya Bimbo po, maraming salamat. Kay Kuya Omar's, Black Box, Spice and Herbs, and kay Kelly's po, and kay Event Central, kay Miss Anna Winstel. And kay Louie Pangilinan po for my gown. 5 years ago, parang naglolokohan lang kami ni Nico. Pag kinasal tayo, ang photographer mo si Bimbo, ang coordinator mo si CJ, na parang that time, meron lang kaming siguro 5,000 na savings. Na parang napaka-imposible. Pero yun, napagsikap naman namin and beyond the expectation yung binigay sa amin ng team, lalo-lalo na yung sa lahat ng supplier namin. Si Miss CJ, Sir Bimbo and team, napakaganda ng SDE namin and save the day. Thank you so much. Napakasarap ng food ng Spice and Herbs. Ang galing ng musics ng... And kay Kuya Omar po, maraming salamat po. Susunod baka naman, na-advertise na namin. Yan. Thank you so much and sana na-enjoy nyo yung food and enjoy nyo pa yung drinks and kain lang kayo dyan, enjoy. Thank you so much.